Ang maalamat na samurai na si Miyamoto Musashi ay nagsimula ng isang panibagong paglalakbay. Noong taong 1634, iniwan ang mga bundok at mga larangan ng digmaan sa silangang Hapon upang tuklasin ang mainit at luntiang lupain ng Kyushu, ang malaking pulo sa timog ng kapuluang Hapones. Nauna na sa kaniya ang kaniyang kabantugan. Narinig na ng mga panginoong piyudal at mga samurai sa buong rehiyon ang mga kwento tungkol sa di matatalong mandirigma, ang maestro ng dalawang espada at tagapagtatag ng Yoho Niten Ichiryu. Iginagalang siya ng ilan, kinatatakutan ng iba, ngunit lahat ay kumikilala sa kaniyang kahusayan. Ngayon, nasa kalagitnaan ng kaniyang 50 taon, hindi na hinahangad ni Musashi ang luwalhati ng mga duwelo o ang panandaliang papuri ng hukuman. Nais niyang makatagpo ng puok na mapapagdaluyan ng kaniyang mga turo. Maibahagi ang karunungang inipon sa habang buhay na inialay sa espada at sa paghahanap ng katotohanan. Dinala siya ng tadhana sa Kokura, isang masigla at masiglang lungsod sa hilagang baybayin ng Kyushu na pinamumunuan ng angkang Ogasawara. Inanyayahan siya ni Panginoong Ogasawara Tadazane, isang edukadong gobernador at masugid na tagapagtaguyod ng sining, na maging panauhin na halina sa katanyagan ng samurai at sa pagkakataong matuto mula sa kaniyang malawak na karanasan sa estratehiya at labanan. Tinanggap si Musashi sa Kokura ng may karangalan at paggalang. Iginawad ni Panginoong Ogasawara sa kanya ang isang maginhawang tirahan malapit sa kastilyo. Sa Kokura, nasumpungan ni Musashi ang isang kapaligirang angkop sa pagmumuni at sa paghubog ng kaniyang mga ideya. Gumugol siya ng di mabilang na oras na nagmemeditasyon sa mga hardin ng Zen ng kastilyo, nakipagtalastasan tungkol sa filosofiya at estratehiya kina Panginoong Ogasawara at sa kaniyang mga tagapayo, at inukol ang sarili sa kaligrapiya at pagpipinta. Ipinapahayag ang kaniyang pananaw sa daigdig sa pamamagitan ng sining. Ang pananatili sa Kokura ay naging payapa at mabungang yugto ng buhay ni Musashi. Pinalalim niya ang kaniyang pag-aral, pinino ang kaniyang mga turo, at sinimulang isulat ang tungkol sa kaniyang kahusayan sa espada at filosofiya ng buhay. Inihahanda ang lupang tutubuan ng obra maestrang magpapa-immortal sa kaniya, ang Aklat ng Limang Singsing. Gayunman, ang tahimik at mahinahong pamumuhay sa Kokura ay biglaang nagulo sa taglamig ng 1637 sa tangway ng Shimabara. Ilang kilometro lamang ang layo, sumiklab ang isang pag-aalsang sibil na pinamunuan ng mga maralitang magsasaka at mga Kristiyanong inuusig ng shogunato ng Tokugawa. Bunsod ng mapaniil na pamahalaan, matataas na buwis at panrelihiyong intoleransya, mabilis na naging banta sa katatagan ng rehiyon ang pag-aalsa sa Shimabara. Libu-libong rebelde, armado ng mga kagamitang pansakahan, ninakaw na espada at walang patid na galit. Ang lumusob sa mga nayon, templo at kuta, nanunumpang maghihiganti sa kanilang mga mang-aapi. Si Panginoong Ogasawara, tapat sa shogunato ng Tokugawa, ay hindi nangiming tugunan ang panawagan na supilin ang pag-aalsa. Tinipon niya ang kaniyang mga samurai at naghanda sa pagmarcha patungong Shimabara, nakatuon sa pagpapanumbalik ng kaayusan at kapangyarihan ng pamahalaan. Sa kabila ng kaniyang katandaan at paghahanap ng panloob na kapayapaan, hindi tumakas sa tungkulin si Miyamoto Musashi. Tumapi siya sa hukbo ni Panginoong Ogasawara, hindi bilang mandirigmang sabik sa dugo, kundi bilang isang bihasang taktiko at matalinong tagapayo. Sa matalas niyang pananaw at malalim na pagkaunawa sa sining ng pakikidigma, tinuri ni Miyamoto Musashi ang kalagayan ng mga rebelde, ang kanilang mga lakas at kahinaan, mga taktika at layunin. Pinayuhan niya si Panginoong Ogasawara na kubkubin ang kastilyo ng Hara, kanlungan ng mga nag-aalsa, sa halip na isang harapang pag-atake na posibleng magdulot ng matitinding kaswalti. Nag-ambag din si Musashi sa pagpaplano ng mga operasyong militar. Pinayuhan ang mga samurai hinggil sa mga taktika ng pakikipaglaban, paggamit ng heograpiya at kahalagahan ng disiplina at pagkakaisa sa mga hukbo.
Ang pag-aalsa sa Shimabara ay naging madugo at mabangis na sagupaan na tumagal ng ilang buwan at kumitil ng libu-libong buhay. Bagamat nag-atubili si Musashi na dumulog sa karahasan, nagpakita siya ng tapang at galing sa labanan. Nagbibigay inspirasyon sa mga samurai sa pamamagitan ng kaniyang matatag na presensya at karunungan. Isang pangyayaring binanggit sa ilang tala ang nagsasabing naibuwal si Musashi mula sa kaniyang kabayo nang batuhin siya ng isang magsasakang rebelde. Bagaman sugatan, hindi siya pinanghinaan. Bumangon siya at nagpatuloy sa pakikipaglaban, pinatutunayan ang kaniyang tatag at determinasyon. Sa huli, napawi ng mga puwersa ng shogunate ang pag-aalsa sa Shimabara, datapwat napakataas ng naging kapalit. Malalim ang naging bakas ng karanasang iyon kay Musashi. Tuluyang pinagtibay ang kaniyang paniniwalang ang digmaan ay isang trahedyang dapat iwasan sa lahat ng paraan. Mula noon, lalo niyang hinanap ang panloob na kapayapaan at landas na lampas sa karahasan. Inihandog niya ang sarili sa pagsulat hinggil sa kaniyang filosofiya at mga turo na ang mitin ay maibahagi ang kaniyang karunungan sa daigdig at mahikayat ang mga susunod na salinlahi na hanapin ang pagkakaisa at katahimikan ng loob. Noong taon na 1640, sa edad na 56, lumipat si Musashi sa Kumamoto sa paanyaya ni Panginoong Hosokawa Tadatoshi, isang pinunong humahanga sa kanyang pangalan at interesado sa kanyang mga aral. Subalit patuloy na nakaakit ang kasikatan ni Musashi ng mga kabataang samurai na sabik siyang hamunin at sukatin ang kanilang kakayahan laban sa maalamat na eskrimador. Isa sa kanila si Uji Yashiro, maestro ng paaralang Yagyu Shinkageryu, isang estilo ng pag-espadang tanyag sa pino nitong galaw, mapanlinlang na pag-ikus at kakayahang kontrolin ang isip ng kalaban. Hitik sa kumpiyansa at ambisyon, naniwala si Yashiro na malalampasan niya si Musashi sa pamamagitan ng pinong teknik at maapoy na diwa. Hinamon niya ang maalamat na samurai sa isang duwelo at nagtakdang magkita sa isang pinyahang gubat sa gilid ng Kumamoto. Bagamat nasa katandaan na at matagal nang hindi lumalahok sa sagupaan, buong puso namang tinanggap ni Musashi ang hamon. Tinuring niya ang kabataang samurai bilang pagkakataon upang subukin ang kaniyang mga turo at patunayang ang tunay na kahusayan sa espada ay higit pa sa lakas ng katawan at bilis. Nagtagpo sila sa pinyahang gubat sa takdang araw, isang payapa at maringal na tagpuan kung saan ang humahampas na hangin sa pagitan ng mga puno ay lalo pang nag-igting sa tensyon ng sandali. Buong liksi at mayabang na sumugod si Yashiro, pinakakawalan ang sunod-sunod na mabilis at eksaktong mga hiwa. Taglay ang katahimikan ng isang taong humarap na sa kamatayan ng hindi mabilang. Kahangahangang tinanggulan ni Miyamoto Musashi ang sarili. Ang maayos at dumadaloy niyang mga galaw ay nagawang pahupain ang bawat atake ng kabataang samurai. Hindi na tinag si Musashi sa bilis ni Yashiro sa matinding pag-uumigting nito. Maingat niyang minatyagan ang kalaban, inabangan ang bawat kilos at sinamantala ang mga kahinaan. Sa isang di sinadyang pagkakamali, nagbukas si Yashiro ng siwang sa kanyang depensa at agad itong sinunggaban ni Musashi. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, naagaw niya ang espada ng kabataan at itinapat ang talim sa lalamunan nito. Natalo at napahiya. Kinilala ni Yashiro ang kahigitan ni Musashi. Hindi lamang sa pag-espadang malapitan, kundi maging sa karunungan at pagpipigil sarili. May habag sa mga mata, ibinaba ni Musashi ang kaniyang espada at magalang na yumukod. Hindi na niya nais hamakin ang mga kalaban, kundi ipasa ang kaniyang mga katuruan at hubugin ang isang bagong salinlahi ng samurai na nakaugat sa paggalang, disiplina at paghahanap ng panloob na kapayapaan. Ang pagtatagpo kay Uji Yashiro ang naging huling labanan ni Musashi. Isang angkop na pagwawakas sa karera ng isa sa pinakadakilang mandirigmang Hapones. Pinatunayan niyang ang tunay na lakas ng isang samurai ay hindi nasusukat sa kabataan o bilis, kundi sa karunungang naipon sa pagdaan ng mga taon, sa paghahari sa diwa at sa malalim na pagkaunawa sa espada. Ang duwelo laban kay Uji Yashiro ang huling alingawngaw ng puot ng espada sa buhay ni Musashi. Pagkatapos noon ay lubos niyang inialay ang sarili sa paghahanap ng panloob na katahimikan
At sa pagpapamana ng kaniyang mga turo, batid na patapos na ang kaniyang paglalakbay bilang samurai upang makasumpong ng kanlungan sa huling mga araw na malagi siya ng nag-iisa sa isang yungib sa kabundukan, kung saan hinihikayat siya ng kalikasan at pag-iisa na magnilay at mag-isip ng malalim. Doon, malayo sa ingay ng daigdig at yakap ng tahimik na karilagan ng mga bato at haging humuhuni, sinimulan ni Musashi na isulat ang kaniyang obra maestra, isang pamanang lampas sa hanggahan ng espada at naging patnubay sa buhay. Patotoo sa karunungan ng isa sa pinakadakilang mandirigmang Hapones.